Mahigit 1,000 taon na po noong ipinahayag ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, ni isang kalima, word, walang nabawas, walang naidagdag, walang napalitan, hindi na bago. How many people do you think on the earth memorize the whole Quran? 10,000? 50,000? 100,000? If I said 1,000,000, would you be surprised? No? What if I said 100,000,000 people walking on the earth right now? Would that be enough? No. No. Actually, there are estimated more than 200 million people have memorized the entire Quran. How many people on earth today can recite the entire Bible? Old Testament or New Testament? Zero. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabilang sa mga mirakulo himala ng Quran ay ang pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala rito mula noong kani itong ipahayag hanggang sa huling araw. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratul Hijr, ayah number 9, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sa malapit itong kaulugan sa wikang Tagalog, tunay na aming ipinahayag ang Quran at kami ang mangangalaga rito mula sa anumang katiwalian. Kahit pa man magsama-sama yung lahat ng mga nais sirain, pabagsakin ang Islam, kahit na magsama-sama pa sila para sunugin ang lahat ng mushaf, ang lahat ng kopya ng banal na Quran, sunugin nila. Inaakala nila na mapapatay nila ang liwanag ng Islam sa pamamagitan nito, nagkakamali sila. Hindi sila magtatagumpay sa binabalak nila sapagkat ang Quran, ang banal na Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay naisaulo ng napakaraming mga Muslim sa buong mundo. Allahu Akbar. Subhanallah. So, hindi ito mababago, hindi madadagdagan, hindi mababawasan, hindi mapapalitan, hindi magagawan ng kahit na anumang katiwalian sapagkat ito ay mananatili sa pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala mula noong kanitong ipinahayag sa kanyang huling sugot propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Subhanallah. Hindi katulad ng mga naunang mga kasulatan na kanyang ipinahayag sa mga naunang kanyang mga sugo. Nangyari sa mga kasulatan na ito ang pagdadagdag at pangbabawas, pagpapalit sa mga salita ng Diyos. Tulad ng Turah na ibinaba ni Allah, ipinahayag ni Allah kay Musa o kay si Moises. Tulad ng Salmo ni David o kay yung Zabur na ibinaba kay Dawud alayhi salam. Tulad ng Ebanghelyo ni Kristo, yung Injil na ibinaba ni Allah, ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus Christ o kay si Isa alayhi salam. Sumakanila nawa ang kapayapaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nangyari sa mga ito ang pandadagdag, pagbabawas, pagpapalit. So ang banal na Quran, ito po yung huling kapahayagan, aklat na ipinahayag, ibinaba ng Diyos, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nangako si Allah subhanahu wa ta'ala na kanya itong pangangalagaan mula sa anumang katiwalian. Hindi mangyayari dito ang anumang uri ng katiwalian, pagbabawas, pandadagdag, pagpapalit. Kahit na magkaisa pa yung lahat ng mga nais sumira, ibagsak ang Islam para sirain ang banal na Quran o kaya dagdagan o kaya anumang uri ng katiwalian na nais silang gawin dito, hindi sila dito magtatagumpay sapagkat si Allah mismo yung nangalaga dito. Mahigit 1,000 taon na po noong ipinahayag ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, ni isang kalima, word, walang nabawas, walang naidagdag, walang napalitan, hindi na bago ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Milyon-milyong mga Muslim ang nakakasaulo ng banal na Quran. So, Masya Allah, sa Islam, hindi nila ito masisira, hindi nila ito kayang ibagsak sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang mangangalaga sa Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang mangangalaga sa
banal na Quran hanggang sa huling araw. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.